Hello, Catherine fans! Si Catherine daw nag-party-party. Napaiyak si Ma'am Catherine. Papakinggan natin ito mamaya. And then si Mami Min at saka si Alden. And then ang Kath then ay sobrang dikit na dikit sa isang gilid. Yan at marami pang items mga kasambreros. Unahin natin ito mga kasambreros. Si Joe Frias, 11 hours ago ay ni-repost ang itong Hollywood interview ni Ma'am Catherine. So nasa Carson sa Colvette Theater sila mga customers dito sa California. Nag-throwback no si Ma'am Jo Frias ay sobrang suporta nito sa Kath din mga customers nung nasa LA sina Sir Alden mga customers at Ma'am Catherine during sa promo nila or sa pag-attend na rin ni Ma'am Catherine mga kasembreros sa kanyang award na Snow Leopard Award mga kasembreros no doon sa Amerika. Tapos Rising Star yung kanilang kuha mga kasembreros no. Tapos ito parang magkalapit lang yung Colvette Theater at saka yung Carson City mga kasembreros no sa California. So ito yung time na nagkaroon ng life lessons at saka reflection si Ma'am Catherine mga kasembreros tungkol sa kanilang role as OFWs. So nakaka-reflect talaga siya kung kaya napaiyak siya dito na yung buhay ng isang OFW mga kasembreros na hindi biro, na minsan magpadala sa family sa Pilipinas. Tapos sobrang nakaka-relate talaga siya kasi ginawa nila yung pelikula no. So nagkaroon sila ng personal attachment at saka personal knowledge and personal experience mga kasembreros kung gaano kahirap ang buhay ng isang OFW na isang Filipino abroad mga kasembreros. So kung kaya grabing iyak niya dito. Pero sa huli ay nagkaroon siya ng motivational words no na laban lang no, kailangan maging magpakatatag tayo and so on mga kasembreros. Kasi maraming opportunities mga kasembreros. So yun, mamaya papakinggan natin ito mga kasembreros. So sabi dito, laban lang, tuloy lang no, laban lang tayo, sabi ng ganyan. Phenomenal box office cinema queen. So tapos of course nabuhay ng loob ang mga Pinoy doon, nagpalakpakan sila mga kasembreros. Tapos si Alden ay sobrang pakinig lang no. Kanina ay binigyan niya ng tissue si attorney mga kasembreros. So kinomfort ng konti ni Sir Alden. So yan, mamaya papangin natin ito. Throwback ito ni Ma'am Jo Frias. Nagulat niya ako kasi nag-repost siya 11 hours ago mga kasembreros yung kanyang repost na ito. So mamaya papakinggan natin ito. And then ito sobrang kulit ito kasi na-spotted ang Kath din na nasa gilid silang dalawa. Ayun no. Di ba victory party ito nung Hello Love Again mga kasunod kasi syempre no sobrang victorious at sobrang matagumpay ng Hello Love Again mga kasembreros. So ang dalawa kampay no doon sila sa gilid. Cheers. Ito mga kasembreros kasama sina Sir Carlo Katigbak, si Attorney Annette Gozon, sina Joros Gamboa, andito rin mga kasembreros. So si Ma'am Joy Marcelo, so lahat ng bosses and lahat ng naging part ng ng Hello Love Again na production mga kasembreros, Star Cinema and Jimmy Pictures na team mga kasembreros. So pero ang dalawa dito ay syempre magkatabi pa rin kahit hindi na part ng promo. Ito kasi napapansin, so throwback lang ito mga kasembreros. Ito kasi napapansin ng mga tao na parang hindi na siya part ng promo. Pero spotted pa rin sila, magkadikit pa rin sila, yung kamay pa rin nila parang parang hindi sila mapaghiwalay kasi nga na-develop na sila mga kasembreros. Ganoon naman talaga no kapag nagkakaroon ng movie, especially intimate yung kanilang naging relationship mga kasembreros ay nagkaka-developan yung mga tandem mga kasembreros. So ngayon low-key lang sila mga kasembreros kasi nga ay may mga kani-kanyang projects pa ang Kath din mga kasembreros. So team panatag pa rin tayo. And then ito, so pinost ng mga admin ni Catherine, yung nag-party siya no, kasama ang kanyang mga kaibigan mga kasembreros. So andito pa si Ma'am Liza Soberano, si
Rian Ramos. Tapos sobrang saya ni Ma'am Catherine dito. Kakapost lang kasi nila itong mga kasombreros eh. Tapos, ang isang nag-post dito ay si Rizel, 22 hours ago. Rizel Kenneth, no? Catherine Party with Friends. Hindi ko lang kung sina Dean Lustre ito. At saka si Ma'am Liza, si Ma'am Liza Soberano, nakikilala ko talaga dito. Naka-white si Ma'am Catherine, tapos parang si Heart Evangelista, no? Yung isa, mga kasombreros. Tapos masayang nag-iinuman, si Ma'am Catherine, mga kasombreros. Hindi ko lang kung ladies drink ito. Pero correct me if I'm wrong, throwback ito, no? Mga 2022, something like that. Kasi ngayon talaga nakita natin na nag-mature na si Ma'am Catherine when it comes to social life, when it comes to work, when it comes to basta yung general values or yung core values din ay nagbago, no? Yung kay Ma'am Catherine, mga kasombreros, kasi nga 29 na siya, no? Nagmamature na siya, mga kasombreros. Kasi nga ang dami na rin pinagdaanan. So habang tayo ay nagkakaedad, talagang nagmamature yung ating isip at saka galaw, mga kasombreros. Kung kaya sa ngayon ay hindi na natin nakita gaano si Ma'am Catherine na nagpa-party, no? Siguro part ng mapaparang sa kabataan dati ay part ng kanilang kabataan life, no? Youth life, mga kasombreros. So although we're not encouraging naman ng lahat ng kabataan na i-enjoy nila sa pag-iinom-inom. So social life ito. Siguro party or may celebration or may occasion ito, mga kasombreros. Kasi hindi naman talaga party goer si Ma'am Catherine, no? Nagkataon lang siguro na may celebration or may occasion ito, mga kasombreros, kung kaya nagkipag-socialize si attorney, mga kasombreros. And then ito, next item natin. So 11 hours ago, si Tita Long Gumata, nagkaroon na pala ng press con, no? Yung pelikula ni Mami Min at saka ni attorney Joji, mga kasombreros, na Anne-Mary. So media conference nila, si Ma'am Angelica Panganiban, si Zanjo Marudo, Tom Rodriguez, si Sulen Yusuf, si Nico Antonio, si Ma'am Eugene Domingo, and directed by Jeffrey Deturian. Showing ito sa December 25, mga kasombreros, na official entry ng para sa Metro Manila Film Festival, mga kasombreros. So kung trip niyo po na pumunta at manood, mga kasombreros, ay go lang po, no? And then ito, so yung kay Mami Min, pinost ng isang admin kanina itong sa kami, no? Sa kami.ph, mga kasombreros. Sabi dito ay, Min Bernardo nilike ang video ni Alden sa FTWBA, kung saan tinanong siya kung naniligaw kay Kath. Exciting video below. So throwback ito, mga kasombreros, no? During the time of if I'm not mistaken, Tonight with Boy Abunda, no? Mga kasombreros, itong FTWBA. Yung F lang yung hindi ko alam dito, no? Mga kasombreros. Pero alam ko TWBA ay Tonight with Boy Abunda, ito, mga kasombreros. So yun, good news ito, pero alam ko matagal na ito, mga kasombreros. And wala naman talagang tampuhan or galit, mga kasombreros, ang Fulkerson at Bernardo family. So sadyang tahimik lang sila doing their own individual projects. So wala naman silang tampuhan. Wala naman silang wala namang reason para magkagalit ang sina Mami Min at saka si Alden, of course, na naging close friends, mga kasombreros, since Hello Love Goodbye pa. So talagang sadyang na busy lang sila sa mga schedules nila na individuals, mga kasombreros, no? Kasi may kanya-kanya silang mga transactions and projects, mga kasombreros. And then ito, pinagtabi nila, no? Binihisan nila ng parehong damit, sina Ma'am Andrea Brillantes at si Kath, mga kasombreros. Tapos Team Andrea, Team Kath, no? Tapos wow ang kay Ma'am Andrea Brillantes at saka heart naman kay attorney or kaya Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasombreros. Alam nyo, hindi naman sa bias na maganda naman si Ma'am Andrea, pero alam nyo yung charisma, yung hatak, yung magnet ba ni Ma'am Catherine sa tao, iba no? Iba talaga, mga kasombreros, kasi
parang yung level niya, yung worth niya, hindi basta-basta mga kasembreros. So, hindi naman natin dina-down or dina-downgrade mga kasembreros ang worth or value ni Ma'am Andrea Brillantes. Pero yun, talagang grabe kasi basta iba yung hatak, parang pag sinabing Catherine Bernardo, so iba talaga yung pagtingin ng mga tao, mga kasembreros, no? So, but of course, no, si Ma'am Andrea Brillantes ay in demand din naman na ngayon mga kasembreros. Parang siya yata yung naging brand endorser ngayon ng Tanduay ba yun? So, parang medyo siya, adulting, pang matanda mga. So, parang nagsa-scroll ka lang sa mga social media ngayon, talagang marami kang magiging information mga kasembreros. So, ganun po siya. And then ito, ang cute ng ginawa ng isang Kathden admin dito. Pinagtabi niya yung hand gestures at saka expressions ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden. Ito po ay 2024 na station ID ng GMA at saka ng ABS-CBN. So, nagulat nga ako kasi may halong green din or light green ang damit ni Sir Alden dito. Tapos may yung maroon niya na long sleeve mga kasembreros. Tapos yung Catherine naman ay naka-green. Naka-light green din po siya mga kasembreros dito. So, twinning din ang Kathden dito. Tapos, yung parang yung glow nila, yung kanilang saya ay magkaiba ata, pareho mga kasembreros, no? At saka lalo nag-bloom mga kasembreros ang Kathden. So, pero ito po ay last year nila na dito na station IDs mga kasembreros na entries. So, ang kay Ma'am Catherine at saka kay Sir Alden mga kasembreros. And then ito, next item natin, ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no? Ginawa, parang nasa wilderness, nasa falls mga kasembreros ang Kathden. Tapos yung kanilang outfits ay parang mga sultana at saka sultanato mga kasembreros. Naka-white na barong at saka naka-white na damit din po si Ma'am Catherine. Tapos may mabulaklak sa likod. And then sobrang maganda at saka pogi of course, no, ng Kathden mga kasembreros. So yun, pero ito po ay edited lamang mga kasembreros. And then ito, so si Ma'am Catherine, inaabangan ito mga kasembreros sa Christmas party ng ABS-CBN kung magkakaroon ulit siya ng mga ng mga acts mga kasembreros. Kasi ito po ay rehearsal niya last year. Nagkaroon siya ng alam natin, Buwis Buhay na performance sa Araneta Coliseum na nagkaroon ng Christmas party ang ABS-CBN mga kasembreros. So, Catherine Bernardo Meow rehearsal. So, Buwis Buhay ito kasi alam natin ay naglambitin si phenomenal box office cinema queen mga kasembreros. So, ibang klase. Pasabog din ito, nagulat ang mga tao na meron siyang dance number at saka delikadong dance number actually mga kasembreros, no? Itong ginawa ni attorney. Pero yakang-yakan ni attorney mga kasembreros. So yun po, no? So abangan natin ito kung ano naman yung ganap ng Christmas party ng ABS-CBN mga kasembreros ngayong December or ngayong Kapaskuhan mga kasembreros. And then ito, nakakatawa rin ito, no? Si Rowie or Sulum, yung post niya, sabi niya parang magkasunod daw yung Kathniel doon sa pinuntahan ni Ma'am Catherine nga na tawag dito na mga paintings, no? Parang mural painting, something like that. Sabi ni Rowie or Sulum na taga Geneva, Switzerland, 14 hours ago, Kathniel going in the same place in different day. Tapos Nel Padilla is the first one spotted in this after a week. Catherine Bernardo naman ang spotted. Kathniel enjoying their privately relationship era. So if I'm not mistaken, sobrang tagal na itong kay Daniel, no? Pero masaya na si Daniel kasi ngayon sa sa kay Ma'am Kayla Estrada. So walang resibo na magkasama ang Kathniel. Ang magkasama lang ay Kayniel, no? Kayla at saka Daniel Padilla mga kasembreros. So mahilig si Daniel Padilla sa may K, no? KA. Carla Estrada, Kayla Estrada, Catherine, no? So KA mga kasembreros.
So yun po siya. Pero tayo po ay team panatag na Kathden pa rin mga kasombreros. And then ito, next item natin. So nag-post si Ma'am Naybara, no love team needed, solo era indeed, and upgraded. Hindi na na-downgrade. Nasa last frame lang naman siya. So yun siya mga kasombreros. Tapos sa pictures ni na Vice Ganda, Ma'am Catherine at saka ni Coco Martin. Pero minsan may pinopost tong si Ma'am Naybara na binabanatan niya si Sir Alden mga kasombreros, no? Bakit minsan naisip ko bakit ganun yung kanyang mindset, no? Nakakakuha naman tayo sa kanya ng update, no? Pero yun, nagpapasalamat ako doon. Pero minsan talagang below the belt yung mga sinasabi niya kay Sir Alden mga kasombreros about gender identity. Pero yun nga, no, si Lord nila ang bahala mga kasombreros sa mga sinasabi ni Ma'am Naybara Lopez. And then ito, next item natin mga kasombreros, na-recall na ng isang admin yung pagkapanalo ni Tatay Cardo, no, sa Pilipinas Got Talent na 2 million pesos. Magkano kaya ang tax dito, no, sa kanyang napanalunan mga kasombreros? Kasama niya dito si Robby Domingo, mga kasombreros na tulay din po ng Kathden. So yun po. Pero ito pa ay throwback lamang mga kasombreros, ha. At saka masayang-masaya tayo kay Tatay Cardo mga kasombreros. So sige, ito yung last item ko na dito mga kasombreros. So last na talaga ito, sure na to. So si Ma'am Catherine ay kumain siya, no, ng parang shawarma yata ito or na may tacos, no, something like that mga kasombreros. Tapos may kulay ang buhok ni phenomenal box office cinema queen mga kasombreros. So pero if I'm not mistaken, nasa Thailand sila nito mga kasombreros, no, at saka throwback photo ito mga kasombreros, kasama si Mami Min sa kanyang gilid na medyo half lang yung kanyang nakuhaan sa kanya mga kasombreros. So yun po. Alright, so yan ang sa ating Kathden items, no. Pakinggan natin itong napaiyak si Ma'am Catherine habang nag-explain mga kasombreros at saka nagre-reflect dun sa kanilang California na mall tour mga kasombreros. So yun po. So sana po ay pakinggan natin ang Word of God. Today is December 6, 2025. Saturday na po. I hope you're enjoying your weekend so far. So sana po ay pakinggan natin ang Word of God. My family or anyone who loves me cannot protect me all the time. So it's just important to that you should learn from it. Kasi hindi naman ibibigay kung hindi natin gagawin. So whatever it is you're going through right now, alam ko hindi naman biro yung buhay yung ko dito. And you have so much respect sa lahat sa inyo. You know, kailangan yung mapadala family in the Philippines, kailangan mag-provide dito, kailangan yung padala sa school, and all these things. And just like what he said, faith lang eh. Kasi during under Lewis, during the darkest times sa buhay natin, sometimes hindi mo alam kung sino yung lalapitan, and you just have to pray and you'll see. You know, ang galing talaga kung paano lang siguro na tayo prevent as long as we have our faith. And I think it's just important that we surround ourselves with the right people. So true. Sometimes it can be our fellow Filipinos. Or sometimes, pwede na ibang lahi. But it's just important for me that you learn how to see the goodness in everybody. Kasi, hindi naman lahat ng tao masama. And important siguro na bibigyan mo sila ng chance. And pag binigay mo yung trust na yun, nasa kanila na yun kung sisirain nila yun. Or ikikip mo sila sa buhay mo. You just have to give them that chance. And ganun lang siguro ma-advise ko na yun. You know, ang dami pang mangyayari sa atin paglabas natin ng cinema, pagbalik tayo sa ordinary natin. Ang dami pa natin haharapin back to reality. But just like Joy and Ethan, I hope that after watching this, lahat tayo uuwi to our tahanans, to our homes. And it's important. I don't know if it's a person, I don't know if it's US, LA, if it's in Canada,
It could be a place, a person, or a dream. It depends on you. So siguro yun yung maganda sa movie kasi you all want you to answer that question, who is your home and what is home for you? So kung ano man pinagdadaanan nyo ngayon, laban lang. Tuloy lang tayo laban. Yes, Kasi tama. hindi naman ibibigay kung hindi natin kakayanin. Yeah. Got it. Let's give it up for the cast. Very well Let's take said. that one more time. Thank you, Carmen, Catherine, Alden, Valerie. Para po sa ating word of God, sobrang cute nito mga kasambreros. Ang title natin ay Umiinom ng Ulan. Bakit kaya, no? Hebrews chapter 6 verses 7 to 8. For the earth which drinks in the rain. Ito pala yun, no? Ang earth daw ay umiinom sa ulan that often comes upon it and bears herbs useful for those by whom it is cultivated, receives blessing from God, but if it bears thorns and briars, it is rejected and near to being cursed, whose end is to be burned. Ito mga kaswes, napakamataling haga din ito, no? Ang lalim ng metaphor, kumaga pa very poetic, no? Ang truth, ang description at comparison ni Apostol Pablo na ginamit dito. Kasi sabi niya, for the earth which drinks in the rain that comes upon. So, yung ulan daw ay parang pinapainom pala nito yung yung ating mundo o yung earth mga kasambreros kasi 'di ba nadidiligan yung mga halaman, yung mga pananim, and then kami dito talagang tubig ulan mga kasambreros ay malaking tulong kasi wala kaming poso, wala rin kaming gripo na galing sa sa water system ng aming lugar. So wala, no, talagang umaasa kami sa ulan mga kasambreros. So halos lahat maliban sa inumin, ang amin po ditong ginagamit ay tubig ulan, panglaba, para sa sabaw sa pagkain, no. So tubig ulan mga kasambreros. So and of course, no, yung pananim namin talagang nadidiligan. So sabi ng Apostol Pablo dito, and bears herbs, no, useful for those by whom it is cultivated. So yung mga herbs, no, yung mga medicinal plants mga kasambreros, ito yung mga herbs, no. Dito sa amin talagang marami ang mga herbs mga kasambreros, no, mga mayana, mga herba buena, lagundi, oregano, sambong, yung buyo, kung alam niyo yung betel na na herb din po mga kasambreros. So marami ginagawa namin ito na nagtatanim kami nito mga kasambreros, no, yung mga herbs nito dahil pag inuubo ka, pag nilalanat ka, kailangan mo ito mga kasambreros. So grabe, no, napaka ang the best talaga ng salita ng Panginoon kasi kahit ito ay natatakal dito sa Hebrews chapter 6 verses 7 to 8 mga kasambreros na si Apostol Pablo ay yung herbs na useful. Pero sa science, ang herbs po ay tumutukoy sa yung mga soft trunk na mga halaman kagaya ng saging, kagaya ng basta lahat ng mga malalambot yung kanilang mga puno mga kasambreros. So yun yung tinutukoy na herbs mga kasambreros kasi may shrub, may herb, may tree. So ganun siya yung classification sa science mga kasambreros. So pag tree, yun naman yung mga matitigas na puno mga kasambreros. So yun yung mga classification niya. So sabi nito, useful for those by whom it is cultivated, receives blessing from God. So kaya sasabi natin minsan, no, blessing ang ulan mga kasambreros. But if it bears thorns and briars, so kung meron naman siyang mga tinik, may mga damo mga kasambreros, no, it is rejected and near to being cursed. So syempre kapag damo, tinatanggal talaga natin yung mga kasambreros at saka sinusunog. So ano ang ibig sabihin nito mga kasambreros? Ang meaning nito mga kasambreros ay ibig sabihin meron tayong choice na kung paano tayo mag-respond sa teachings at saka sa salita ng Panginoon mga kasambreros. At saka yung action natin, yung attitude natin, yung faithfulness natin will determine whether we receive God's blessings or His judgment. It's a powerful reminder that we are active participants in our relationship with God and our choices have significant consequences. So choices have significant consequences. Okay. Na-mention ko dito parati na merong power of choice. Kung anong pinili natin, yun yung magiging future natin and therefore may impact yun, may power
may significance mga kasombrero sa ating magiging buhay. Let's say, kung gusto mong maging teacher, no, kuha ka ng education units, tapos magtuturo ka. So, yun yung lifetime na na trabaho. Kung gusto mo naman maging doktor, kung gusto mong maging farmer, kung gusto mong pumunta, kung gusto mong magtrabaho sa ganitong kumpanya, kung gusto mo dito. So, yung choice natin will determine who we are in the future. So, kung ano yung pinili mong landas noon, yun yung resulta ngayon mga kasombreros. Kung kaya there is a power in choosing. So kung pinili mo na ganito yung mapapangasawa mo, siya yung mapapangasawa mo, so may power yun kasi makaka-affect yun, magiging partner mo sa buong buhay mo mga kasombreros, no? So yun siya, kung kaya there is merong maraming or malaking significance at saka impact mga kasombreros at power talaga yung ating choices na gagawin. So think about the times when you have felt God's presence and heard His teachings. How did you respond? Did you heed His words and follow His guidance, or did you ignore them? Reflecting on our responses to God's word is crucial for our spiritual growth and understanding. So it's a call to be intentional and mindful in our interactions with God, recognizing that our choices can lead to blessings or judgment. So of course, yung blessings dito, yung ulan, no? Tapos yung consequences or yung judgment naman ng Panginoon ay ito yung mga pagtumubo, yung mga damo at saka mga tinik, mga kasombreros na sinusunog lamang. So tayo sa ating buhay kapag paano tayo mag-respond, no, sa salita ng Panginoon, sabi dito, nakikinig ba tayo, sinusunod ba natin or hindi, no? Yun po siya mga kasombreros. So kailangan mag-strive tayo na maging faithful, obedient at saka responsive sa salita ng Panginoon, sa turo ng Panginoon mga kasombreros, knowing that our actions have a direct impact on the nature of the relationship we have with Him mga kasombreros. So, ang Hebrews dito ay sinulat ito ni Apostol Pablo mga kasombreros. So, sa ibang version kasi, yung rain or ulan ay, yung phrase nun ay iba, no? Sabi, land that drinks in the rain, often falling on it. So, pero isa lang siya mga kasombreros nun nakahulugan. Symbolizes individuals who receive God's blessings and teachings regularly. So ang rain dito ay blessing, no, yung pagpapala mga kasombreros. So sabi nito yung nakakatanggap ng blessings ng Panginoon at saka aral, no, ang Biblia mga kasombreros ng Panginoon. So regularly. So just as rain nourishes the earth, God's word sustains and nurtures our spiritual lives. So kagaya nga sa Isaiah 55 verses 10 to 11 ay pareho siya mga kasombreros, no, na ang salita ng Panginoon ay parang isang ulan na nagdadala ng mapapaglago at at bunga, no, fruitfulness mga kasombreros ng isang halaman. So on the other hand, land that produces thorns and thistles represents a life lived in disobedience and unfruitfulness. So kabaliktaran naman of course, no, yung tinik at saka yung mga taong disobedient ay sila yung dito paparusahan ng Panginoon mga kasombreros because they did not respond to the calling into God's word mga kasombreros. So this imagery echoes the consequences of sin and rebellion against God's will as seen in Genesis chapter 3 verses 17 to 18. So yung verse na ito ay nagsispeak about yung thorns, no? So the warning that such land will be burned underscores the seriousness of not bearing fruit in Christian walk, as emphasized in Matthew chapter 7 verse 19. So yan, tayo na bilang tao mga kasombreros, tayo para tayong lupa. Okay? Ang Diyos natin or ang salita ng Diyos, ito po yung mga buto, yung mga binhi. So kapag naitanim ito sa atin, so nag-expect ang nagtanim, okay, yung binhi mga kasombreros, yung salita ng Panginoon. So di ba mag-expect, no, ang Panginoon ng bunga sa atin. So ano yung bunga, no? Yung Galatians 5:22 to 23 mga kasombreros, no, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, fruitfulness, kindness mga kasombreros, and self-control, no, siyam yun. So and mamumunga yun, no? Pag may love, may humility. Pag may love, may patience. Pag may love, merong forgiveness, merong mercy, and so on mga kasombreros. So ito yung expect ng Panginoon na bunga natin mga kasombreros sa ating buhay. And of course, kapag tayo ay nag-i-invite na mga tao, no, na papuntahin sa church, no,
maglingkod sa Panginoon, makakilala sa Panginoon. So yun din yung mabunga mga kasmeros. So if God hasn't seen any fruit from us mga kasmeros na matagal na itong tinatamnan ko dinidiligan ko pa, pinapadalahan ko pa ng rain, pinapadalahan ko pa ng blessings regularly, pero walang pagbabago, no? Ganun pa rin ang ugali niya. So tapos hindi pa siya nagpapatawad, medyo mayabang pa siya. Tapos hindi niya pa mahal ang kanyang magulang, hindi pa niya mahal ang kanyang kapatid. Nagtatanim pa siya ng sama ng loob, ng galit, no, ng hindi pagpapatawad. Hindi pa siya pasensyoso, hindi pa siya... So, kapag hindi ito nakita ng Panginoon, so ano ang mangyayari? Di ba? Magagalit ng Panginoon mga kasama. So, ganoon din po sa ating buhay. Dapat ituring natin yung buhay natin ay nauulan na ng blessings. Okay? Para tayong umiinom ng ulan mga kasambreros or nadidiligan tayo, kagaya ng isang halaman, kagaya ng isang binhi, mga kasunod na natamnan ng salita ng Panginoon. But the question is, nasaan ang bunga? Okay? Nasaan yung mapayong fruit mga kasambreros na ini-expect sa atin ng Panginoon? Okay? So dapat ay makikita yun sa atin mga kasambreros. Kasi pag hindi, ay merong consequences na mangyayari sa ating buhay. Alright? So ang ganda na, ang cute ng title. Ang cute mga kasambreros na umiinom ng ulan. So, which is a blessing or blessings from God mga kasambreros. In the meantime, yun lang po sa ating Word of God ha. Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and a responsive spirit mga kasambreros sa ating Panginoon ng kanyang salita at kanyang pagtawag sa atin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros and paalam po.